ang patient. Paano ninyo maingon nga dehydrated ang patient? Wala lang dito dry ang lips, okay, what else? Dry ang panit. Dry ang panit, okay? Dry ang eyes. Dry ang buhok. Okay, luya, ano pa? Tama-tama ang kalalom. Lalong ang mata, ma'am. Okay, so we have here ginapaningot ng lapse, pwedeng muscle cramps, kapoy, luya, lipong, sakit ang ulo. When we say nausea, kasukaon. When we say vomiting, nagsuka na yun. Okay? So, kasukaon ko. So, the patient feel nauseated. Or vomiting, kato, bugwak na yun. Kalipungon, fainting, namugnaw, basa, ang panit, ang skin, paspas or hinay ang pulse. And then yung sabi niyo na medyo dry. One thing, para makaingon ta na dehydrated ang patient, number one sa ihi, sa color sa ihi. Either sobrang dark na yan siya. Another one is what we call the skin turgor ng skin. Usually, pag inani, dili kayo. Pero kaning sa folds ninyo sa inyong kamot, try ninyo alsahon, tapos dugay gani magbalik ka na, dehydrated na ni. Kaning diri lang straight ninyo, tapos dugay din siya magbalik. Bakit nasabi ko ganyan? Kasi nangyari na din ito sa akin. Ako kasi yung tao na hindi mahilig mag-inom ng tubig. Ako yung tao na mahilig uminom ng soft drinks. Ngayon, ang nangyari, during sa training namin sa swimming sa Davao, 2 weeks na training yon. First week pa lang sa swimming pool, medyo okay pa, kinaya pa ng body ko. Pero katagalan, nung second week na, papasok na sa second week, wala na. Kasi ang ginainom ko lang, either yung flavored water na blue or Coke, mga ginabadlong ko nila. So, ang hitabo, pag pasulod sa second week, wala na, lutang na ko, lipong na ko. So, ang hitabo, nag-ER stay na ko. Sa amuan ng training, ako lang man babae ato. So, wala ko kalahutay hantod lifeguarding. Hantod basic water safety lang ko. So, ang category na ako na nakuha at that time was only swimming instructor. Kaya 3 level man yun sa amin. You start with swimming instructor, and then pag napasa mo yon, papunta ka sa basic water safety instructor, and then pag napasa mo yon, upgrade ka na into lifeguard instructor or LGI. So sa 2 weeks lang mo, hantod SI lang ko, kaya yun nga, dehydrated na, nahimo na lang kong secretary. Eh dili naman ko makadagan, dagan, langoy, kasi yung target nun, pag after nimo sa pool nga kapila ka magtuyok-tuyok drag langoy-langoy nga walay gunit sa gutter, walay gunit or tindog sa salog. So kapila magtuyok-tuyok, wala naman gid ko kapasa, so secretary. Then pag abot sa dagat, dagan ka sa shore, sa daplin, langoy, tuyok, tapos dagan na sad. So merong 100 na run, 100 na swim, and then run, and then 200, paakyat siya ng 300 hangtod 400. So yun siya. So hindi ko na kinaya. So nag-ER stay na ako. Nagpalaban ako sa mong boss. So mo to. Ang ingon nila sa ako, ma'am. So every time mag-training ko balik kay Davao, ang permi nila remind sa ako, ma'am, tubig, tubig. Ano ko, dili lagi ko. Siya palit na lang og katong Pocari. So ginapakonsumo ko nila og tulo ka litro nga Pocari sweat. Tapos bawi lang sa tubig gamay. Tapos Pocari na po. Kay mo to ilang concern. Gina-check nila ako ang dali sa kamot. Siya ma'am, dry kayo yung mga kamot. Ang skin mo, dugay siya magbalik. So, pasabot, ano siya, dehydrated kayo ka. So, mo to nga, every time mag-swimming or katong another training na mo, sa katong rope, sa katong sa swift water na to, dapat daghan na kag tubig mainom, pero dehydrated gyapon. So, pag awhas, inom tubig. Pag umusalom, inom na po sa tubig. Eh, para lang yung dili ko makuyapad. Kaya siya, lisod ko, di mo mahuman ng training. Alright? So, all these things, minor pa lang or mild. Pag kani, i-take for granted, it would lead na sa heat stroke. So, mo ni siya, so far, ginabantayan nato, maunta, dili ta maka-experience. So, probably, tungkol sa kainit, so, the same, ang ato ang first aid management ana sa ilaha is, move the person to cool place, you cool the patient immediately. So, di ba, sabi dito, ibabad siya sa malamig na tubig. So, muna sa mga run, swim run, or triathlon, or fun run, usually, sa finish line na ami balde, tubig na may ice. Then, discretion na lang sa patient kung gusto nila mo sablig or dili.
Kaya ang uban man gud mahadlok sila kay tungod lagi daw mapasmo or what, pero wala na siya explanation man gud ang pasmo. Ang amo adara mahuwasan ka or makuyapan ka dira. So kayo makita nila na nagsablig sila, okay, so pwede ra diyan. So dire-diretso na yan. Kung dili available ang water immersion, so man siya i-dose nimo siya with tubig na may ice water, pwede kaligo or ibasa towel or ice ibabad, i-rub nimo siya sa imong batok just to subside lang ang kainit nga imo ginabatik. Then you respond to any life-threatening condition if there is, kasi pwedeng mawalan din siya ng malay. Okay? So this is the heat-related emergency. So pwedeng heat cramps, heat exhaustion, ang worst ana is ang heat stroke na. So usually management lang yun nato, hydrate yourselves, inom lang yun mo, and then kung init na yun kaayo, water, ice water, or pwedeng ligo tubig na may ice. Opposite sa heat-related is a cold-related emergency. So we have here the hypothermia. So meaning sa sobrang lamig na. So pag diri sa sinihan, makontrol pa nato, pero pag usual, diba bro, diligid nila maano, ang level sa temperature sa sinihan, ang dili ko madala sa sinihan, kay dali lang kutog ng wood. So usually patient would experience shivering, mo nang nagakurog. So constant or reaction or normal reaction ng body natin na mag-react siya, na magkurog-kurog ang tao, kay tungod nag-produce na siya og init. Kaya para dili siya tugnawon dayon. Pero sa sobraan niya ka-expose sa bugnaw, dili na mo kurog ang body. Mao nang mura nakagtanga dira kay ginatugnaw na daay ka. Numbness, glassy stare or blank expression, apathy or naga-decrease na ang level of consciousness. Kung tanawon nimo, murag tulala na. Then, weakness and impaired ang judgment na sa patient. Then you have here, you move the person sa warm place, and then you call for local emergency number if medyo observe na to, medyo lala siya. Remove the wet clothings and then warm the person by wrapping him or her with blanket. Other option dito, di ba, kung kabaliktaran sa ganina sa kainit, is dapat mabugnawan siya dayon. Dali naman, gina-advise na dili nato siya painiton dayon. Kaya kung ginatugnaw siya, slowly lang. Kasi it will cause dangerous heart rate time kung pina-uptick. So dahan-dahan lang yung pagpainit ng katawan. And if the person is alert, you have to give the person a liquid that do not contain alcohol or caffeine. Bakit man? Diba, manotice ninyo kung ginatugnaw mo, nag-aihi na mo. Constant, nag-aihi-ihi na. How much more kung mainom pa mo kape or mainom pa mo ilimnon? Mas more na mag-diuretic, magsige mo, ihi. So, dili makaproduce og heat ang inyong body. Okay? Nakuha siya? Okay, so questions? None? Oh, yes po. Ay, too much exposure naman gud na siya, sir. So slowly, kang ipa-adjust sa nimo imong body, dili ka nga paadayon. Pero kung katong sa training or katong sa mga nag-triathlon ana, we usually advise sublit na lang sila dayon kay para dili na mag-worse ang ilang case. Pero sa kanina, normal na siya nga medyo ang vision nato kay diba? Oh. Medyo ano lang, kay mag-adjust man ang ato ang body ana sa temperature pag sa gawas. Okay? Questions? None? Ma'am, nandiyan yung question, ma'am. Yes po. As I've said, kung sa amo walay explanation ng pass mo. That's normal. What we need is dapat ma-replenish dayon ang mahuwasan ta dayon sa kainit. So usually advise bugnaw para mas ma-control. Ang mga runner, di ba, ma'am, ang mga triathlon. Oh, nagabalon pa ganit na sa ice, sapli ganit na sila. So wala siya i-contribute sa explanation ang pass mo. Okay? Some more question? None? Yes po. Wala man siya i-answer. Pag abot pa lang gani sa finish line, manablig naman gani dayon ang mga runner. Wala gid siya.
Kung sama sir, wala.